Hindi ko maatim ang mali-malitang mga binibigay na pera kay BBM at saka kay Romualdez. 2 billion a month. 2 billion a month. At saka hindi pa nagkasya, nagutos pa na magpapasok pa ng 100 billion na insertion. Grabe ka. At saka yung anak mo ba yan? Kasi bungdasa mo ka eh. Si Sandro, nagpasingit pa ng 50.9 billion. Kasama sa siningit niya yung highway project from Coronadal to General Santos City. 1972 pala pa ginawa yung highway na yan hanggang wala pang crack. Ang gumawa nun, Korean contractor. At bakit Korean contractor? Dahil Korean din na naghanap ng pundo. Ayaw gusto mangyari ng mga nagpautang ng pundo na mauwi sa wala. Walang tiwala sa Pilipinas. Pero nitong flood control project, ayon po sa sinabi, mayroon akong ikon dyan, lumalabas po na yung mga utang galing loy sa ibang bansa, pinautang para sa Pilipinas, may specific na project na nakatukoy kung bakit pinautang. Ay akalain mo, ang pinautang na pera, ginamit sa flood control. Putsang ina. Grabe kayo. Kaya the only way dito is mag-aklas na talaga ang bayan ng pag ayaw pa mag-resign ito eh. Tapos sapat na po yung ebidensya ng betrayal of public trust, sapat na ebidensya na yung survey na nagsasabi sa bawat 5 Pilipino, 4 ang nawala ng tiwala kay BBM. 21% ang popularity survey mo. Kakahiya ka. Dapat umalis ka na. That is a signal that everybody has no trust in you. Kakahiya ka talaga. Tapos, ito lang masasabi ko. Ipupus naman ninyo yung impeachment. Na bagong impeachment laban kay Sara. Ano ba yan ang talagang pakay? Huwag na natin pag-usapan kung may merito ba o wala. Huwag natin pag-usapan kung dapat mag-impeach si Sara o hindi. Pag-usapan na lang natin, ano ba ang pakay ni BBM? Simple lang po pakay niya. Sa ilalim po ng konstitusyon ng Pilipinas na nagsasabi kung bakante ang opisina ng Vice President, ang President na kasalukuyan ang mamimili kung sino ang ilalagay na sunod na Vice President. Gaya nung nangyari sa panahon ni Gloria Arroyo nung umakyat sa bilang President from being Vice President dahil na expel si ERAP, ay namili siya mula sa Senado o sa House of Representatives. Kapangyarihan ng presidente yan sa ilalim ng konstitusyon. At ang pinili niya ay ang pinaka-most harmless na si Senator Teofisto Gingguna. So ibig sabihin, pag oras nagbakante ang opisina ng Vice President dahil halimbawa na impeach, anong gagawin ni Marcos? Ang gagawin niya, pipili siya kay Romualdez, gagawin niyang Vice President. Maya pagat panapon, Terence here, mga maray napon sa mga Bicol, tsaka naibang malim sa mga Ilocano. Yan. Talagang inutil na itong gobyerno nito. Wala na po itong patutunguhan. Dahil sa Estuana, Santa Ana, Bibim, Bangag. Bigyan mo lang ako nag-live ako. So ngayon, ito ang pinaka-problema. Ngayon, para mabawi niya pagkasadsad ng kanyang survey rating, ay gumawa siya ng diskarte na pupurihin kuno siya ng mga Pilipino. Anong unang diskarte? Inanunsyo niya na marami na daw warrant of arrest na ipalabas para daw sa mga guilty sa flood control projects. Una, sasabihin ko, ang ginagawa mo po, Mr. BBM, I will not call you Mr. President. I will call you Mr. BBM. Ano ang gagawin natin?
Sinasabi mo lang yan na ipapa-aresto mo, dapat ikaw ang arestuhin. Nililihis mo ang isyo na dapat ikaw arestuhin, ginagawa mo para hindi ka pagtuunan ng pansin ng mga tao na naasar na sa 2 billion a month na binigay sa iyo. Gago ka talaga. Bakit ka kumukuha ng 2 billion a month? Mula September 2022, kinutahan mo si Saldico na magbigay sa 2 billion naman. At nakikita natin sa maleta na mga perang binigay sa iyo in 29 deliveries. At hindi yan tinatawag na kwento lamang. May ebidensya tayo diyan. At gusto ko lang i-flash ang ebidensya para lamang magsabi kayo na ako'y hindi nag-imbento ng kwento. Ipakita ko ang mga malita-malita na delivery ni Saldico. Ito mga malita ang delivery niya. Grabe ka ha. O ito, ilagay ko muna sa screen ang delivery. Bago tayo dumako sa sunod na subtopics natin. O ito po ang mga mali-maleta na mga delivery ni Saldico kay BBM. O yan ha. O ito, May 1, 2024. 34 luggages, total 1 billion delivered to RR. Romualdez Residence. 8:03 p.m. O, bahay ni Romualdez yan. Yan ang na-deliver noong May 24. Ipakita ko lang mabilisan. Ayan. O yan, 1 billion din yan. October 2, 2024. Pangalawa na yan. O ito, June 14, 2024. 1 billion din. Pangatlo na yan. 7:56 ng hapon. Tapos pang-apat, November 29, 2024. 1 billion again. O, pang January 11, 2025, pang-lima ay 13 luggages. 500 million. O, tapos December 14, 2024, 250 million delivered to residents. Pang-anim yan sa noong 8:34 ng hapon. O, ito, July 16, 1 billion. Dineliver noong July 16, 2024, 7:14 ng hapon. Pang-pito yan. O, pang-walo, delivered 500 million, January 17, 2025. Sa bahay pa rin ni Romualdez. Tapos, pang-walo ay August 8, 2024. So, ito ay 500 million na sa bahay din ni Romualdez. O, pang-siyam, ito naman yung 1 billion pa rin ulit, John 3, 2024. O, pang-sampu yan. O, pang-11, 1 billion, March 12, 2024. 35 luggages, 7:27 ng hapon, dineliver. Tapos pang-12, November 15, 2024, cash out, 2 billion at 1 billion delivered to RR, Romualdez Residence, ibig sabihin. Pang-13 yan. Pang-14, August 16, 2024. Ano naman, 400 million. Pang-15, yung itong 500 million. September 16, 2024, dineliver. Pang-16, itong July 15, 2025, the order. Delivery, 1 billion. Pang-17, itong February 1, 2025, the delivery. 500 million. Tapos pang July 27, pang-13, July 27, 2024, 1 billion. O pang-19, February 10, 2025, 500 million. Pang-20, May 14, 2024, 1 billion. O 21, May 29, 2025, 500 million. 22, January 12, 2022, 500 million. 23, 1 billion, April 16, 2024. Pang 24, March 11, 2025,
500 million. 25. June 27, 2024, 1 billion. 26. November 29, 2024, 1 billion. Tapos, 27, 1 billion. January 8, 2024. Tapos, June 14, 2024, 1 billion again. Tapos, yan na. Sa listahan ni Saldico, ito nagsimula. 1 September 2022, 450 million. Patapos yan hanggang sa pinakadulo. Ito, August 5, 2025. Ang kanyan. Tapos, yan ang pinakahuling order niya na August bago magkabistuhan. 55 million, a billion, 418 million, 874,054, iyon ang natanggap ni BBM. Tapos, idinagdag pa 1 billion at pinadala sa pamamagitan ni Yusek Jojo Cadiz or Attorney Cadiz na 200 million at saka 800 million na dineliver noong December 2, 2024 at December 5, 2024. Nagtugma po ito sa kwento ni Toby Chanco na nagsasabi siya noong November 2024 ay nagalit si BBM, pinatawag niya si Romualdez at saka si Saldico at pinagalitan niya, ilang Ferrari pa kayong gusto niyo bilhin? Yan sinabi, exact words si BBM. Ilang bahay pa sa Forbes ang bilhin nyo? O yun. Tsaka ilang pera pagkukunin nyo? Yan. Kasi bakit? Kasi wala na palang, sabi ni Saldico, wala nang delivery na dumating kay BBM. Ang delivery pala, dineliver niya kay Romualdez, tinago naman ni Romualdez, hindi nakarating kay BBM, kaya nagalit. Kaya dito, inutusan ni BBM si Saldi na ibigay na direkta kay Jojo Cadiz. Yan po ang kwento. So after saying that, very clear na ang ating ginagawa. Dali, may tumawag, isabihin ko lang very clear ang ating pakita na ebidensya na dapat talagang kinuhang pera itong BBM na to. Hindi pa ba natin palalayasin ito? Tapos siya, para makabawi siya, ang ginagawa niya ngayon, gumagawa ng mga bagay na hindi niya dapat gagawin. Akalain mo nga, nag-live ako live. So, ngayon, ang mangyari dito, gumagawa siya ng optics. Ginagawa niya, nag-utos siya na magpapasa daw ng anti-dynasty bill, ano ba yung mga bill na iba. Nako, ginagawa niya tayong bukayo. Ginagawa niya tayong gago, mga Pilipino. Na kunwari, magpasa ng anti-dynasty bill. Ano pa bang iba? Alam mo, bawal yun mag-utos. Mag-utos ang presidente sa mga members ng Congress. Bawal na bawal yun. Bakit po? Kasi independent po yung ating ang ating Kongreso ay separate and independent din sila. May check and balances, hindi mo sila pwede utusan kung ikaw presidente. What can you do is, the best thing you did, and the only thing that you can do is issue a certification na yung mga bill na gusto mo ipapasa, huwag ka mag-utos. I-certify mo lang na urgent. That's all. Gusto mo papalabasin sa mga Pilipino na kunwari, nagalit ka na sa Kongreso at nag-utos ka na. Wrong move ka. Napaka sinungaling mo, napakadaya mong tao, cheater ka talaga. Gusto mo palabasin sa tao, papalakpak tao, pinagalitan ng presidente ang mga congressmen at saka mga senador, tarantado ka. Where does our principle of check and balances go kung utusan mo ang mga congressman at senador? Buang ka talaga. Kabubunga talaga kayo. Hindi mo pwede utusan yan. The best thing that you can do, kung talagang sincero ka, BBM, yung anti-dynasty bill mo, ay i-certify mo lang. You don't need to do anything. Pag certify mo, wala obligado ng Kongreso na gumawa.
Yan, tingnan natin ang mga batas na gusto niyo papagawa maliban sa anti-dynasty bill. Independent People's Court, pero hindi naman siya. At saka party list daw, i-reform daw. Pero hindi naman siya nagpalabas ng tinatawag na urgency certificate. At saka gusto niya Kadena Act. Paano mangyari ito? Ginuguyo mo lang kami. Gusto mo lang ipahiwatig sa mga Pilipinong bobo na papalakpak sa'yo, magaling presidente namin, inuutosan ng mga congressmen at senador ng mga walang kwenta. Pero bawal sa konstitusyon ginawa mo, you cannot order the congressmen and the senators. Kabobo ka talaga. Tapos ito naman, gusto mo papapugi ka, inanunsyo mo na kansilado ng passport ni Saldico. Bakit? Ano ba talagang totoo dyan? Ang totoo, gusto mo makansila? Sa totoo lang, ayaw mo. Bakit? Kasi kung makansilado, baka mauwi ng bigla si Saldico at tumistigo laban sa iyo, patay kang bata ka. Ang katotohanan ng buhay, ayaw nyo si Saldico tumapak sa Pilipinas at kakasuhan at hulihin para tumistigo. Kasi kapag tumistigo yan, ilabas niya lahat ng ebidensya, mga text message niyo sa kanya, mga video niya sa kanya, mga picture niya, kagaya nitong mga litrato ng mga bali-maleta na puno ng pera. Grabe. Kaya lahat yon guyuan lamang ito. Mag-optics ka. Auntie Claire, Ma'am Claire Castro, abogada ka. At ikaw hindi abogada na ordinaryo. Take 1 ka sa bar exam. Cum laude ka pa sa UST, College of Law. Alam mo naman yan na hindi pwedeng utusan ng presidente ang Senado at Kongreso. Bakit mo inanunsyo na the President has ordered the Senate and the House of Representatives to pass the following bills? Number 1, Anti-Dynasty Bill. Number 2, Kadena Bill. Number 3, Party List Reform Act. Number 4, the creation of the Independent Commission on Infrastructures. Hindi po yan. Alam mo, abogada ka, Attorney Claire. There is no more need kung talagang sincero si BBM na maipasa ang batas na yan, ay wala siyang ibang gagawin. Napakasimple lang. Pirma lang siya ng certification that the following bills are urgent, needed by our country to define what is anti-dynasty and to make a law to create an independent commission on infrastructures to specialize on the investigation and the prosecution of all people, all officials of the land who are cheating on government infrastructure projects. And the Kadena Law and the party list to reform to remove all those rich people from invading the party list congressmen's who should be congressmen's territory, who should be the territory of the poor people, of the downtrodden, and the people who belong to the what we see as the indigent persons, and then the people who are indigenous, yung mga katutubo. Hindi ka. Where is your logic? Guguyuin mo pa Pilipino? Gusto nyo lang mapa-impeach ulit para maka-appoint ka ng vice president mo? Yan lang po. Maraming salamat po. At happy birthday po sa akin. Maraming salamat sa mga bumati sa akin pag-birthday. Ako naman, mga magnanakaw talaga. Tama po, mga magnanakaw sila. Marami pa tayong hindi alam katoto. Kaya sana dapat wag na patagalin yan. Bergie Piquero, Celso Aliliano, ayos yan, idol. Araw-arawin mo yung mga inutil na sa gobyerno.
Daryl Santa Ana, mga bangag na BBM, resign kayo. Terencier, Mayap Agat Panapon. Tapos si Joshua Borromeo, Triple B, spotted. Tapos Emray, YouTuber. Boss, tulog ka po yata. Paano niya pipiliin si Romualdez ay hindi na siya head ng Congress? Hindi po head ng Congress ang pinipili kahit sinong congressman po. You must know that is the law. Hindi pwede speaker, ha? Nasa kanya yan kung sino piliin niya. It does not need to be a speaker. It does not need to be a Senate President. Kahit sinong senator, sinong congressman. Dapat malaman mo gano'n na batas, ha? Mr. YouTuber, wag mong pagbasa ka ng Constitution po. Joshua Borromeo, malita paano nalaman na pera? Yes, malita na pa, na-testimonyahan na po yan. Si John, I can't believe that BBM still has 21%. Dapat zero na yan eh. Tapos, sino pa? Abal Kaway, kinaya niyo ng mga Pilipino pagkaganid niyo, senior 20 years. Okay. Maraming pa, maraming ko, hindi ko maubos mabasa. Maraming salamat po.